Magiging magandang halimbawa para sa mga kabataan ang pinagdaanan ng ating PBA player ngayon dahil mula sa pagiging batang trapo na ngayon isa ng PBA GOAT at tanging nakakuha ng 8 MVPs sa PBA, ang most celebrated player pero napaka-humble pa din, hindi mahilig makipag-away pero halimaw pala sa court. Walang iba kundi si Junmar Fajardo. Tara, bigyan natin ng one big shot kung ano na ang buhay niya ngayon bago naging isang PBA GOAT. Gusto nyo bang magkaroon ng jersey ng mga idolo nyo? I-click mo lang Yellow Basket dyan at sa murang halaga matik may high quality jersey ka na ng idol nyo. Kung nakikita mo si Junmar ngayon na napaka-successful na sa PBA na marahil hindi niya makukuha yan ng ganun kadali. Dumanas din siya ng matinding hirap mula pagkabata at nangarap na makaahon sa buhay para may pagkain sa mesa at perang pangtusto sa pag-aaral. Si Junmar Soto Fajardo ay pinanganak at lumaki sa Compostela sa Cebu. Sa murang edad pa lang, namulat na si Abay na magtrabaho para sa pamilya niya. Habang walang pasok, umi-extra din siya sa mga mabibigat na trabaho para makatulong sa pamilya at para mapaaral ang kanyang sarili. Ang mama niya minsan naglalabada, nagtitinda na kung ano-ano. Si Abay naman kung may construction site, kung kailangan ng extra labor or kargador, ay kailangan niyang suungin. Pero si Abay ay hindi pinanghinaan ng loob dahil sa hirap ng buhay, binansagan ding batang trapo. Napansin ng kanyang ama na matangkad si Junmar kaya hinimok niya itong mag-basketball. Tinanong ni Abay kung pinagkakaperahan ba ang basketball kaya hindi na nag-aalinlangan si Abay at nag-tryout siya sa mga eskwelahan. Sa lumalawak niyang potensyal, kinukuha na rin siya sa iba't ibang liga at binabayaran kada laro. At doon biglang naisip ni Abay na gawing bagong karera ang pagbabasketball. Tunay na isang biyaya talaga ang magkaroon ng height. Nag-high school siya sa Pinamungahan, Cebu at mas pinag-ibayo niya ang kanyang abilidad nung nagkolehiyo siya sa University of Cebu kung saan nakakaharap niya si Greg at dito nagsimulang nakilala si Abay dahil sa mga achievements na natatanggap niya gaya ng 2 times SAFI champion, 3 times SAFI MVP, 3 times SAFI mythical team at siya pa ang hinirang na National Collegiate Player of the Year. Dahil sa mga natatanggap niyang awards at nanalo din ang kanyang kupunan kaya natutulungan niya ang kanyang pamilya kahit papano. 2012, pumasok siya sa PBA draft and the rest is history. As expected, siya ang first overall pick na pinili naman ng Petron Blaze Boosters or later on naging San Miguel Beermen. Hanggang sa mga oras na ito, nanatili si Abay sa SMB Management at siya na rin ang franchise player nila at kinonsiderang taga-buhat na rin ng buong team. Every time na nasa court si Abay ang mga PBA teams, hindi alam kung paano ika-counter ang sobrang laki at galing ni Abay. Hindi lang yan, mas lumalawak pang lalo ang skillset niya dahil shooter na rin siya sa perimeters at 3-point field. Siya rin ang cornerstone at sandigan ng gilas kung big man ang pag-uusapan. Actually, alam kong may iba na dyan sa inyo na alam na ang kwento ng buhay ni Junmar. Kaya hindi ko napahabain ang life story na to. Bilang resulta, siya ngayon ang tinaguriang PBA GOAT dahil sa kanya hindi mapantay ang achievements gaya ng 10-time PBA champion, 4-time finals MVP, 8-time PBA MVP, 10-time PBA BPC, grabe, 9-time PBA All-Star, 9-time mythical first team, 7-time All-Defensive Team, isang mythical second team, isang comeback player, 3 Order of Merit, 2 Sportsmanship Award, at isang PBA Most Improved Player. Kung magkakaroon tayo ng pagkakataon na baguhin ang listahan ng PBA's greatest players, siguro dapat idagdag na si Abay sa kanila or pwede nitong isama sa Hall of Famer ng PBA dahil si Abay na rin lang ang ating topic. Usap-usapan ngayon na si Abay daw ay walang panama sa ibang big man sa international level. Bagamat ang galing daw ni Abay sa PBA, pero pang PBA lang daw ang level niya. Kung mag-real talk tayo tungkol sa kanya, alam nyo siguro medyo may katotohanan konti yung sinasabi nila. Internationally, si Abay nagkaka-average lamang ng 6.6 points, 5 rebounds, 0.4 assists per game. So para sa akin medyo hirap si Abay sa international level, gayong puro modern big man ang nakakaharap niya. Pero kung ipurso ni Abay na mas mag-practice pa ng outside shots, pwede na yan. Iba ang big man sa labas, mas more on outside shots kumpara sa pick and roll dribble drive, kahit anong under the basket shots. Pero kahit na hirap si Abay sa kanila, pero tanging si Abay pa rin ang sandigan at inaasahan ng gilas when it comes to big man. Well, anong masasabi niyo mga kuis kay Abay kapag naglalaro na sa international level?